Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Pinangunahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng libreng bigas sa mga benepisyaryo ng 4-piece San Andres Sports Complex sa Maynila. Galing ang mga naturang bigas sa mga nakumpiska ng Bureau of Customs sa Zamboanga Port. Ayon sa Pangulo, mahalaga na mapakinabangan ang mga ito lalong-lalo na ng mga mahihirap na Pilipino. Nasa 1,000 4-piece beneficiaries ang nakatanggap ng libreng bigas. Samantala, muli namang nagbabala ang Pangulo laban sa mga rice hoarder at smuggler na ituturong nasa likod ng pagmamanipula ng presyo ng bigas sa merkado. Ito pwede. Ganyan po yung kanilang ginagawa. Una-una, sila ay mag-smuggle ng bigas. Ipapasok nila ngayon dito sa Pilipinas. Ngunit, pagpasok dito sa Pilipinas, yung bigas na yan, hindi nila ilalabas sa merkado. Hindi nyo kayang bilhin pa. Hindi nila dadalhin sa palengke, hindi nila i-release. Itatago nila yan para pataasin, para mababa ang supply, tumaas ang presyo. Suportado ng mga operator ng public utility vehicles ang kampanya ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board laban sa karahasan sa pampublikong sasakyan. Kaisang iba't ibang operators sa pagpapatupad ng RA 11313 o Safe Spaces Act. Una nang iginiit ng LTFRB na mahigpit na kinokondena ang anumang uri ng karahasan o gender-based sexual harassment sa mga pampublikong lugar at sasakyan. Ayon kay LTFRB Chair Teofilo Guadis III, patuloy ang ginagawang hakbang ng ahensya upang matugunan ang mga reklamo hinggil sa anumang uri ng karahasan sa pampublikong transportasyon. Samantala, alamin natin ang ibang balita kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, duha ka mo kandidato pagka-barangay Kagawad gikan sa Davao Oriental ang gihatagan og show cause order tungod sa premature campaigning subay sa nagapadayon nga barangay and Sangguniang Kabataan elections kon BSKE 2023. Gibutyag ni Commission on Elections kon COMELEC 11 Assistant Regional Director Attorney Gay Innomerables nga mao mga sumbong gidiretso ngadto sa Law Department sa National Office busa ila kining giserve ngadto sa duha ka mga kandidato. Dugang pa ni Attorney Innomerables nga sa ilang level wala pa sila naka-issue og show cause order batok sa usa ka kandidato ilabi na nga niadtong adlaw pa nga Sabado lang sila nagsugod og nakadawat og mga reklamo. Usa niini ang petition for disqualification tungod sa premature campaigning. Pagpasabot sa mga opisyal nga makonsidera nga kandidato ang usa ka individual, human nga makasumiti kini og COC, busa hugot nga dili ginadili ang pagtuyok-tuyok silang barangay, pagpanghatag og campaign materials sama sa bowler, paypay ug kalo nga anaa ilang pangalan sa schedule sa BSKE 2023. Karong Oktubre 19 pa magsugod ang campaign period ug mahuman sa Oktubre 28, 2023. Masampulan. And we have been naga-advertise gud me, naga-info dissemination gud me nga dili gyud sa mangampanya. Kay mao gyud na ang karon sa COMELEC with our new chairman nga very aggressive when it comes to that. Samtang gibutyag sa Davao Light and Power Company nga adunay pagsaka sa presyo sa kuryente karong bulan sa Setyembre. Kung itandi sa bulan sa Hulyo nga adunay 8.75 pesos matag kilowatt hour, mas nisaka kini karong bulana nga mokabat na sa 9.45 pesos matag kilowatt hour. Kapin 70 centavos ang pag-usbaw niini. Pagpasabot sa DLPC nga adunay dunga nga 140.70 pesos sa bill sa bulan sa Setyembre, ang tagbalay nga adunay konsumo nga 200 kilowatt hour. Gipasabot usab sa DLPC ang hinungdan sa pagsaka sa power rate ang pagtaas usab sa presyo sa kuryente sa merkado nga nagpasaka usab sa generation rate niini. Og mao katong mga nag-unang mga balita dinhi sa PTV Davao, ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat, Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter account sa PTV APH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.